Jay, will this be that the Senate is already resuming with impeachment, with budget, with LEDAC bills? We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Diba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as a Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, sa impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka, but let's say 4 to 7 yung session. So, ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast, or dinner, is dinner. So, kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging, hindi ko talaga malaman kung 3 months, 6 months, meron ngayon sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see, but we just have to rise to the challenge. How will you be adjusting, sir? Knowing na tao rin naman kayo at may hearings, may budget. Partly you plan it. Well, yun yung main concern ko. Malaki sa mga skandalo ay hugot sa budget. So, yung mas concerned ko nga na pag umabot to ng late October, November, kasi remember, kahit na November na yung budget hearings dito or October during the break, binabantayan na namin yung sa House, binabasa na namin yun So, yun ang medyo mabigat. Tapos, alam na ilan na ba yung secretaries na hindi pa nako-confirm? Diba? Marami pa, sir. Water lang. Pero Senator, sir, Yeah. sa atin kayo ng... I'll just have a... Sa atin kayo mamaya at bakit po kayo naka-block? Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagbla-block. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy, ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. May undeclared martial law. Kanina, nung sinabi niyo may undeclared martial law. That's been said for the last 6 months, di ba?
It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba? This morning lang I was meditating on Mike Defensor, no? I don't know his activities. I haven't kept in touch with him, but assuming he donated money, so assuming 50 million yung plunder, na hindi kami naniniwala tama yung interpretation kay Senator Marcoleta. Pero kung nag-donate ka ng 1,000, 1,000,000, tapos napasabay dun sa plunder ka rin, tapos non-bailable, bantayan nyo yung mga kaso. Pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ifa-file o kaya bailable. Pagkakalaban, non-bailable ka agad. You believe Diba? there is undeclared martial law? sir? Kung hindi man, we're nearing that, 'di ba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad, 'di ba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. 'Di ba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin nyo sa Supreme Court o kaya tignan natin o kaya agahan natin yung pag ano nito, no. So it's dangerous times. Sir, araw-araw may post may tweet si Ganun Senator niya ako Lacson. kamahal na paggising sa umaga ako naalala niya. From May 11 when I took the job, I knew that many persecution will be coming my way. Hindi ko lang na-expect it's through a senior senator na maraming believe sa investigation skills. But ongoing, at every day naman, what you call this, may konti siyang amendment, etc. But like yung sinabi niya today, hindi ko alam saan nanggaling yon. I'm not the secretary of DPWH. I'm not the regional director. I'm not an engineer, di ba? So, but of course, taga-tagig ako. So, as much as I can, binabantayan ko. It's on the record. I never said certain things that he says I'm saying or doing. But pag may nabubuko kaming mali, kayo, di ba nakita niyo yung nung mag-isa akong naghihiring halos dito dun sa bridge na bumaksak sa Isabela? May in-expose din ako ng mga tiwali na contractor na kung ano-anong ginagawa, whether it's in our city or otherwise. Hanggang ngayon, hindi nakakasuhan yung contractor na yun. No? So, marami kaming nakalaban sa Taguig, maraming natanggal, whether sa local government, sa national government, contractor. So, maaaring yun yung mga nagsusumbong. So, i-verify lang nila mabuti. Pero harapin namin yon. Wala naman kaming choice kundi harapin yon. Ang hinihingi lang naman namin is that makita nung tao yung bigger picture na kung sinong nag-iimbestiga, kung sinong nag-criticize, biglang sila yung gustong imbestigahan. Hindi naman natin inaatrasan yan, pero hindi dapat ang ma-single out, di ba? So, ang dami, may mahaba ako listahan ng mga pwedeng tignan. So, having said that, let's finish the SONA, the contra-SONA, then we'll have all the time for both the impeachment and allegations of corruption. But harapin natin yan. May insertion daw po kayo na more than 6 billion pesos sa 2025 budget. Kapag ka minority, insertion. Pag majority, amendment. Diba? Pagka majority, pwedeng lahat ng senador may amendment and sasagutin ko sa tamang forum at panahon kahit sa harap nyo. But I want na ilatag niya yung ano ba talaga ang sinasabi niya, magkano, saan, etc. So, ang sinasabi niya ba, basta't nasa budget at nasa Taguig, ako na naglagay nun. Walang ibang officials from the cabinet to, di ba? Hindi mo masasagot yung allegation nang hindi buo eh. So, halimbawa, di ba yung sinabi? Pag sinabing mainstream media, maraming bayaran. Hindi ba unfair sa inyong lahat yun? Hindi ba unfair sa lahat, pati sa mga
ano yun, di ba? So, sabihin mo, sino, paano, magkano, para masagot mo. Di ba? So, Nakitin po siya sa tweet na yung mga projects na nabayaran ng alin project nga yun? Alin project yun? So, So, gusto niyo pag sinabi kong may radio, Nympha, matanda na tayo. Walang allegation na sinasagot na hindi mo alam kung ano yung allegation. Di ba? So, pag sinabi kong meron dyan, radio anchor o anchor sa TV, o may vlogger dyan, nabigyan, may PR, sasagutin mo? Pero Hindi mo alam kung anong... Pero masasiguro niyo po walang ghost sa... Sorry, last question. Yes? Sinasabi niya po ang right good place para sa inyo ay sa Payanas. Ang para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa Payatas. So I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko. You ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na kontraktor eh. Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Di ba? But you know us. You know us. You might not always like me, maybe more times asar o hindi, etc. But you know us. You know us. And people know us, di ba? Pero sa sinabi niya na walang ghost project sa Sabi ko, to my knowledge, walang ghost project. It takes parati. I've said that again and again. Nung sinabi nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report. Tapos after 1 year, biglang Taguig. Di ba? So, hindi kami pwedeng tumahimik. Kung ano intensyon para kami manahimik, sorry. Thank you.